And start recording ulit mga kalapid. So, another reaction video. Ito naman, si Ato. Ba't ganito na nangyari sa mga, nagpapayo sa atin, no? Yung mga nagpapayo sa atin. Ba't wala nang matinong nagpapayo talaga? Okay, yung reaction video na ginagawa nila, imbis na matuwid yung ipayo nila, medyo sablay pa rin. Hindi mo alam kung ano eh. Alam naman nila marami silang followers. Alam naman nila marami nanonood sa kanila. Hindi pa nila ayusin, di ba? Para mas matuwa, mas maganda yung naririnig sa kanila, lalo na kung may mga kabataan na nakikinig sa kanila. Panoorin natin to, tapos pakinggan natin kung paano yung payo niya. Oh, yan. Alam mo nga, real estate. Real estate. Okay, real estate. 90% lahat ng tao nagiging multimillionaire dahil sa real estate. Ang tanong, possible ba wala kang pera, papasok ka ng real estate tapos magiging multimillionaire ka? Kunyari ako, nagsisimula sa wala. Pupunta ako sa ibang mga bahay na house for rent at magandang bahay. Kakausapin ko yung landlord. Sasabihin ko, oy landlord, gusto mo ba ang ganito gawin natin? Gusto mo ba ng every month may pumapasok na pera sa'yo? Forever may tenant ka na dyan sa pinaparent mong bahay. Kaysa... Okay, bigyan ko kayo. Konteksto konti. Maganda na sana yung reaction video ni Ato na yung sinasabi na itong in-interview is imposible, 'di ba? Kaya minsan sa mga motivational speaker, yung iba hirap na hirap sila i-motivate yung ang galing nila magsalita na nagmo-motivate ng sarili nila, pero yung sarili nila hindi nila kaya i-motivate, 'di ba? Medyo may tama dito sa simula yung reaction video ni Ato. Pero pagdating sa dulo, dun lang ako nainis. So, tuloy natin. Ulok dyan. At least mayroong nakatira at nag-aalaga dyan. At hindi lang yun, papagandahin pa naman yung bahay mo. Pag sinabi, oo, ano bang plano mo? Ganito gagawin ko. I-rent yung bahay mo. Yung asking price mo is 20,000 a month sa bahay mo. Aayusin ko, lalagyan ko ng mga billiards and sheets. Ang gagawin ko, paparentahan ko yan ng 5,000 or 10,000 per day. Ayun yung business plan ko. Lahat na masisira dyan, aayusin ko, lahat ng mangyari dyan. Ako magbabayad, lahat ng kurente, ako magbabayad. Lahat wala problemahin. Lalagyan natin sa kontrata yun. Ang malapit pa dito, pwede mong kitain dito. Kahit 10 days ka lang, nanabuk, 100k pa rin yun. 100k minus 20k sa renta doon sa landlord, may 80k ka. Na nagsimula ka wala kang pera, kinausap mo lang yung landlord mo doon sa idea mo. Paano yung 2 months deposit, 1 month advance? Paano yun? Kasi ako simula umuwi ako dito, tama yan, upa na ako, buy-upa na ako, na nagrent ako dyan sa Batangas, nagrent ako dyan sa Paranaque. Tapos pag umuupa, nagre-rent, may 2 months deposit, tsaka 1 month advance. Paano yun? Ewan ko, taga-saan ba to? Taga-saan ba to siya? Baka sa lugar nila, pag magre-rent ka, walang 2 months deposit, 1 month advance, di ba? Ewan ko, di ba? Kasi sabi nung nagtanong sa kanya, walang pera, papasok ng real estate, posible pa, maging multimillionaire. Ang tanong, possible ba wala kang pera, papasok ka ng real estate tapos magiging multimillionaire ka? Hindi ko rin alam kung saan itong nagtanong, saan niya nakuha yung tanong niya, no? Tama dito si Ato, kaya lang pagdating dun sa payo, sablay. Pero tama siya dyan sa opinion niya na yan. Pera, papasok ka ng real estate tapos magiging multimillionaire ka. Wala kang pera. Sabi niya umupa daw, umupa, may 2 months deposit, 1 month advance. Di ba? Correct me if I'm wrong, comment down below. Di ko lang alam kung ako lang to, ha? Di ko lang alam kung ako lang to. Baka lahat ng naupahan ko, ginagago ko. Sa lahat ng inuupahan ko kasi, hinihingan ako ng 2 buwang deposito, tsaka 1 month advance eh. Tsaka wala ka talagang ganun, kasi wala Tsaka paano yung tsaka yung billiards and shit. Diba sa tayo, wala ka to pera eh. Tsaka hindi pwede yun, ha? Huwag niyo susubukan tong ganito. Yung bigla-bigla na maghanap ng magandang bahay, tapos sasabihin mo, hoy landlord, gusto mo pa, ganito ganyan? Huwag niyo gagawin yun. Baka ma-shotgun kayo sa mukha, o baka ipakagat kayo sa aso ng landlord. May nakita kang bahay, di ba? May nakita kang bahay. Pupunta ka doon ngayon, hindi mo kakilala, magandang bahay. Hoy landlord, gusto mo ba, hindi na mawawala ng tenant yung bahay mo, puti ka ganun yung landlord, baka shotgunin ka sa mukha nun. Sobrang kahit ako, gusto ko rin pasukin tong real estate, pero yung, medyo hindi makatotohanan to eh. Kasi, di ba tinatanong, sa condo pwede yan. Sa condo. Pero sa sinasabi yung real estate, kasi property na yan, yung real estate, hindi uubra yan dyan. Tama yung may landlord. Pero yung sinasabi niya, na yung halimbawa, pauupahan niya ng 5,000 o 10,000 per day, wala na rin ng ganun eh. 'Di ba? Unless parang yung condo mo nasa maganda yung posisyon, nasa maganda yung area, malapit sa pool, malapit sa ganito, maganda yung view. Yun yung pwede mong pagkakitaan ng 5,000 to 10,000 per day. Pero kung yung iba, halos ang parent na lang nila, 3,000, 4,000 pesos per day, 'di ba? Sa mga condo, may alam ako ganon. Pero sa pagdating sa halimbawa real estate na yung mga bahay or talagang
Hindi ko alam eh. Wala akong narinig. Basta alam ko, pag uupa ka talaga may advance, may deposit. 'Di ba? O, tuloy natin. pera. Walang pera, papasok sa real estate, pwede ka bang maging milyonaryo? Sabi nito, maghanap ng magandang bahay, maghanap ka ng magandang bahay, tapos sabi mo, landlord, gusto mo ba? I-rent niya daw. Lalagyan niyang billiards and shit. Kasi sabi, bahay eh. Hindi condo, 'di ba? Okay, tuloy. Unang-una, pag magre-renta ka, wala kang ang pera eh. Hindi mo magre-renta kasi wala kang pang 2 months deposit, 1 month advance. Tapos yung billiards and shit, yung aayusin, papagandahin mo para upahan. Saan mo kunin yun? Mamagicin mo? Ewan ko ha, pero ako pinapanood ko to lagi si Frank Miano, pinapanood ko to siya. Medyo sablay lang to siya dito sa real estate type shit. Pero dun sa mga kilalang ko tol, pinapanood ko siya lagi yung maghahanap siya ng editor, maghahanap siya ng client, client, 100k pa edit, kasi editor sasahuran niya ng 20,000, may 80,000 siya. Ganun yung yung business. Ang tawag po sa ginagawa ng negosyo nito nung ini-interview sa nag-outsource. Outsourcing 'yon. Tuloy. Model. Medyo sumablay lang dito sa real estate business Ginagawa din namin 'yan. Pagka halimbawa hindi ko kaya yung project, i-outsource ko 'yon. Tuloy. model. Diba? Huwag niyong gagawin yun. Puti ako nagsasabi sa inyo, huwag niyong gagawin yun. Diba? Maghanap ka magandang bahay, hindi mo kakilala ha. Pupunta ka doon, wala kang pera. Wala kang pera, pupunta ka sa magandang bahay. Hoy landlord, uupahan ko to. Gusto mo ba, hindi ka na mawawala ng tenant? Papagandahin ko pa to, akong bahala sa'yo. Asking mo 20, ako nang bahala. Chat, galing ka sa mukha nun. Ipalapa ka sa aso nun. Ito gagawin to. Pero kung gusto niyo talagang kumita sa real estate, ito, magsabihin ko sa inyo, tuturo ko sa inyo. Ito naman ang aking business model. Kung gusto mong kumita sa real estate nang walang puhunan, wala ka pera at all. Ito, tinatanong kasi nung nagtanong sa kanya, wala ka daw pera at all. Pero gusto mo bang kumita sa pamamagitan ng real estate? Itong sinabi ni Frank Miano, sablay to. Sablay yan kasi sobrang lokohan yan. Kasi wala kang pera eh. Tapos uupa ka ng magandang bahay. Di ba? Paano yung 2 months deposit? 1 month advance, di ba? Tapos yung billiards and shit, wala na agad. Ito, ako magsabi sa inyo ng aking business model. Kung paano makikita gamit ang real estate na wala ka talagang pera. Ito, legit, wala ka talagang pera. Wala kang pera. Wala kang pera, di ba? Pero mabilis ka tumakbo. Tapos, magaling kang umila, ganun, mabilis ka tumakbo. Pasok ka sa real estate ngayon, sa mga subdivision. Maghanap ka ng bagong gawang subdivision, bago talaga. Pasok ka ngayon, real estate yun, di ba? Pasok ka. Ngayon, pagpasok mo doon, pasok ka sa mga bahay, basta huwag ka magpapakita agad kasi sure dadamputin ka nun. Dadamputin ka nun. Pagpasok mo ngayon sa mga bahay na bagong gawa, yung gripo nun kulay silver siya, di ba? Mukha siyang stainless, pero hindi stainless yun. Kadalasan, yung mga gripong ganun, sa mga mamahaling real estate, sa mga mamahaling subdivision, tansong pula yun. Di ba? Ngayon, yung mga bahay niya, wala pa namang kontador ng tubig yan. Wala pa nabalong sa tubig din ngayon. Ngayon, yung tansong pula na yun. Di ba? Ang kilo nun, 112. 112 ang kilo. Sa isang gripo, 6 na guhit yun. Isang gripo, 6 na guhit. Kung makailang bahay ka, sa isang bahay, ilang gripo yung nakakabit. Di ba? Ikaw na, ano mo yan? Gets mo na yan. Ano mo na Anong tinuturo? Magnakaw. Ito ba yung cool na influencer? Ito ba yung nakakatawa na influencer? Ituturo sa inyo magnakaw? Galing, no? Bravo! Yung isa kanina, ang tuturo sa inyo, mambuli. Pagtawanan yung mga na-aksidente. Ito naman, ang ituturo naman ito, magnakaw kayo. Walang puhunan, magnakaw kayo basta mabilis lang ito tumakbo. Ayun ang legit. Nakikita ka gamit yung real estate nang wala kang pera. Yun daw ang legit. Kang tumakbo. Di ba? Pero ito lokohan to. Huwag yung gagawin tong ganito. Wala kang pera, nobody ka, ano ka na magandang bahay. Parehas lang naman kayong walang kwenta yung pinagsasabi nyo. Putya. Hoy, landlord, gusto mo ba na wala o di ka na maghanap ng tenant dyan sa pinapaupahan mo? Uupahan ko yan, lalagyan ko ng billiards and shit yan. Ako nang bahala sa asking mo na 20. Tama lang sa katotohanan yun, bihira na yung magandang malaking bahay na 20k. Ito ang tinitirahan ko, bulok 30k. Bulok to, tumatakas yung malabo yun. Basta pupunta ka malaking bahay. Hoy, landlord, gusto mo ba? Ganun yung landlord. Papabarangay ganun. Kung gusto mo talaga umita sa real estate, di ba? Nang wala ka talagang pera, wala kang nilalabas na pera, mabilis ka lang tumakbo, balikan mo yung business model ko. Thank me later. Sa mga naghahanap naman. Pagkatapos magturo magnakaw, tuturuan kayo magsugal. Ng online na pagpapalaguan. Online at walang ka-hassle na pagpapalaguan. Nasa comment section yung link at ito ang Pokon Games. Yan po ang magandang modelo na tinuturo sa inyo na itong mga taon to. After kayo turuan magnakaw, tuturuan naman kayo magsugal. Diba? Anong kagaguhan yan? Mga kalapid, comment down below kung ano masasabi nyo sa mga putang inang mga influencer na to ngayon. Pero ito yung mga mararaming views, Grabe. Ang dami nag-like, ang dami nag-share, ang daming nanood. 4.4 million views. Para turuan kayo magnakaw. Diyos ko naman.
Mga tao, mag-isip naman kayo. Yun lang mga kalapid, stop recording.